Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at narito po ulit tayo sa ating virtual fellowship o worship na pinamagatang pagsambahay. Ako po ay nalulugod na makasama po uli kayo ngayong umaga sa mga taga First Peacemakers Church of Cainta. God bless you all. Sa mga churches na bumubuo sa Missionary Outreach of the Philippines, pagpalain kayo ng Panginoon at lahat na ng mga sumusubaybay pa dito sa gawaing ito. Grace and peace be to you all. Tayo po nalulugod na tayo talagang biniyayaan ng Diyos na magawa ang ganitong gawain. Alam nyo, hindi naging maganda itong linggong ito, lalong-lalo na sa mga taga Central Luzon. Kasama na kami dito sa Cainta dahil dinalaw po tayo ng isang bagyo na talagang nagbigay na naman ng kapinsalaan sa maraming kababayan natin. Ngayong umaga, napakaganda po ng mensahe natin na mismo magiging encouragement sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatiran na nasa lanta ng matinding bagyong ito na katulad ko. Well, anyway, bago po natin madinig ang mensahe, makapakikinig po muna tayo ng isang awit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang papupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Awit chapter 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tukod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa rito mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapali lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siya mga kasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Awit chapter 16, verse 11. Itutulong mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos sa kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Purihin po natin ang Diyos. Ang awit 23 na binasa natin kanina ay naglalarawan ng ganap na presensya ng Diyos. Sa chapter na ito, inahalintulad ni Haring David ang pakikipag-ugnayan ng mga hinirang kay Yahweh. Ito ay sa pamamagitan ng isang pastol at ang kanyang mga tupa. Mapapansin mo dito sa awit 23 na kahit saan magtungo ang mga tupa at anuman ang kanilang pinagdadaanan, ang presensya ng kanilang pastol ay parati nilang kasama. At nanatili ito sa buong buhay ng mga tupa. Noong 2011, may isang Filipino theologian na gumawa ng isang systematic theology ng presensya ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Dr. Athena Gorospe ng Asian Theological Seminary. Nabiyayaan po ako na madinig yung dissertation na ito na kanyang ipinahayag. At ito po nag-udyok sa akin ng desire na palawigin pa ang aking kaalaman tungkol sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, sa pangunahing pahina pa lamang ng aklat ng Henesis, hayag na ang presensya ng Diyos. At ito ay patuloy na naranasan ng tao sa buong Biblia hanggang sa panahon natin ngayon. Sa systematic theology na ginawa ng lingkod na Diyos na ito, merong 5 kategorya ang presensya ng Diyos. At bago ko pang banggitin ang mga ito sa inyo, mga kapatid, nais kong sabihin muna sa inyo ang title ng mensahe natin ngayong umaga. Ito po ay yung The Fullness of God's Presence. The Fullness of God's Presence. At ito po'y hinango ko sa awit o Psalm 16 verse 11 na pinahayag sa New King James Version. Ganito po ang pagkasalin. Nababasahin ko sa inyo. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ulitin ko You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
Hallelujah. The fullness of God's presence. The fullness of God's presence. Ito yung limang sangkap nito. No? The fullness of God's presence. Yung una, the structural presence of God. Pangalawa, the accompanying presence of God. Ang pangatlo, the tabernacle presence. Pang-apat, yung theophany. At ang panglima, yung incarnational. Mga madalas kong banggitin itong incarnational sa inyo. Tingnan natin isa-isa. Yung una, structural presence. This is God's presence in all of creation. The omnipotent, the omniscient, and the omnipresent God. Pinapakita dito yung presensya niya sa sannilikha o sa lahat ng nilikha. In all of creation. So Romans chapter 1 verse 20 sa New King James Version, itong sabi ni Apostol Pablo, "For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. For since the creation of the world, His invisible qualities are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Ito yung pagkasalin sa Mabuting Balita, Biblia. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang Kanyang likas na hindi nakikita, ang Kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang Kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng Kanyang mga ginawa. Lantad na sa buong creation, sa lahat ng likha, ang Kanyang presensya. And this talks about the omnipotent, all-powerful, ibig sabihin, the omniscient, all-knowing, at yung the omnipresent God, God who is present in all time and in all places. In all times and in all places. Ito yun, yung presensya ng Panginoon. Ito yung structural presence of God. Na kahit na hindi ka born-again believer, nagtatanong talaga deep inside yung puso mo kung titignan mo na lang yung kalawakan, kahit na mag-aral ka ng science, trillions of stars and universe, trillions of stars and galaxies in the universe. Lahat yan gumagalaw, may sinusunod na orbit, pero hindi nagbabanggaan. Tapos yung isang maliit na speck of dust compared dun sa kalakihan nito yung tinatawag nating Earth, yung ating planeta. Tapos kung talagang nag-iisip ka lang, talagang tatanungin mo paano nangyari ang mga ito? Sigurado hindi aksidente. Nakatulad ng Big Bang Theory. Hindi aksidente ito. Yung pangalawa, the accompanying presence of God. Accompanying presence of God. It is God's presence in every season of our journey in life. God's presence in every season of our journey in life. Comparable to Israel's journey towards the Promised Land. Di ba, patungo sa Promised Land, itong kanyang hinirang yung bansa ng Israel, yung presensya ng Diyos, ipinamalas niya by being a pillar of cloud in the morning and the pillar of fire by night. Nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Sa umaga,
dahil sa kainitan ng ilang, siya ay isang ulap na nagbibigay sa kanila ng silong. At sa gabi, siya isang apoy na nagbibigay ng init at nagproprotekta ka sa kanila sa ilang, sa mga mababangis na hayop. Dito rin, pinakita, comparable din ito sa lahat ng mga struggles ng bansa ng Israel. At lahat ng kanilang mga victory, kasama na dito, makikita natin. Alam nyo, yung accompanying presence na to, talagang very real. No? Hanggang ngayon, mamaya, ibibigyan ko pa ng ng linaw yan. Sabi sa Psalm 23, verse 4, sa New King James Version, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Sa mabuting balita, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay. Kita mo, no? Yung presensya ng Panginoon na nananatili kahit na ikaw ay nasa libis ng kamatayan. Madilim na libis ng kamatayan. God's presence is there with you. Nasa iyo. Lahat ng mga heroes of faith sa Biblia natin, kung mababasa, ay dumaan sa paglalakbay tungo sa kaganapan ng kanilang pananampalataya. At sa lahat ng panahon, naroroon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ni Yahweh. Kasama nila. Saan man sila magtungo. Yung pangatlo ay yung tabernacle presence of God. As in tabernacle, no? Covering. This is God's presence in time of worship in a specific place, katulad ng sanctuary, church sanctuary, temple, prayer mountain. Yan, prayer mountain. Or during yung personal quiet time natin or devotion. Ito yung tabernacling presence or tabernacle presence of God na ipinapamalas niya sa mga pagkakataong ito. Hindi ba, minsan nagwo-worship tayo together sa church, Tapos biglang kikilos ang banal na espiritu. Tapos iba talagang dating sa atin Na sometimes yung awit napapatagal pa yung worship natin. Nagre-raise lang tayo ng kamay, Kasi kumikilos na yung nagiging totoo. Nagiging totoo yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin habang tayo nagsasama, nagtitipon. Pangako niyan, if 2 or 3 are gathered in my name, I will be in the midst of them. There are times that this happens to the Holy Spirit. Nararamdaman natin ito, kumikilos May mga times nga kami sa magkakasamang mga pastor, nagwo-worship together, sumasama sa mga gathering every month. Sometimes dumadating yung pagkakataon na titigil kami during worship tapos wala, nakaluhod na lang lahat. Yung iba nagtatangs na, yung iba naman umaawit, yung sarili nilang awit. Yung iba nagpapahayag ng kanilang papuri sa Diyos. Kumilos kasi, naging totoo yung tabernacle presence. And most of the time, sa lahat sa inyo na faithful o kaya talagang nag-aasam-asam ng kanilang personal time with the Lord, yung quiet time na ito o yung devotion nila, often o kadalasan, magiging totoo sa experience mo yung presensya ng Diyos. Ang tawag dito, tabernacle presence of God. Sabi sa Psalms 23 verse 2,
He makes me lie down in green pastures. Kita mo, no? He leads me beside the still waters. He restores my soul. Pagkapagod na talaga kailangan ng kaginhawaan Kailangan ng restoration ng Panginoon. Kailangan yung kanyang hipo. Nangyayari yan sa personal time natin, sa quiet time natin, sa devotion natin sa Kanya. And sometimes, as we worship together. Ito yung naggagawa ng tabernacle presence sa bawat isa. Yung pang-apat, tama ba? O, pang-apat na. Ay yung tinatawag na theophany. O, huwag kayong matakot sa theophany. Ang ibig sabihin ng theophany ay God appeared physically. Yung physical experience of God. Physical experience of God. Sa Biblia, makikita mo to. Sa panahon ni Abraham, nung tinawag siya upang pumunta sa isang lugar na sabi ng Panginoon na pagdadalhan ko sa iyo. Tapos yung mga pangako niya sa kanya, yung during the time ng nag-set up siya ng altar, no, para i-present si Isaac. Meron talagang physical encounter with God. Si Moses, di ba? Yung sa burning bush. Now, many times, nakikita mo dito talagang physical no? God appeared physically to them. Si Jacob, alam natin yung kwento ni Jacob na during the time na nakipag-wrestle siya sa angel at marami pang iba na makita natin yung God appearing to Jacob. Si Isaac, isa rin ito kasi kasama din yan na pinangakuan na I will make you a great nation Si Elijah, no? Si Elijah, nakita natin yung chariots of fire at may mga instances na God appeared, no? Physically. Sa New Testament si Paul, no? Si Apostle Pablo, di ba yung the road to Damascus, papunta siyang Damascus, tapos biglang merong isang blinding light na lumabas. Na blind lahat ng mga kasama niya, pero may isang boses na nadinig nila na ito pala, yung Diyos na mismo nangungusap kay Paul na sinabi na, Paul, why are you persecuting me? Si Isaiah, si Adam and Eve, siyempre, noong nilikha, nakikita nilang Panginoon in physical form. So these are things that are, ito yung ibig sabihin ng theophany. Now, I don't know kung nangyayari pa sa atin ito ngayon, pero merong mga testimonies, yung mga present heroes of faith natin, na nakukwento nila ito Ito yung nag-lead sa kanila sa kanilang ministry. Maurice Cirulo, Bill Bright, kaya nabuo yung Campus Crusade for Christ. Sa kanya naman, audible voice ang nadinig niya. Hindi lang through, audible voice of God ang sinasabi niya sa kanyang testimony. Kaya nabuo yung Campus Crusade for Christ. Si Benny Hinn at marami pang iba sa present time natin. Alam ko yung mga heroes of the faith in the 20th century na alam ko siguro pag magte-testimony sila, babanggitin din nila ito. Ito yung theophany. Ang panglima, incarnational. Ito, madalas ko i-share, incarnational, incarnation. Ibig sabihin, Christ in the flesh or the Word of God in the midst of us. Yung sinabi sa John 1:14 sa New King James Version, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nagkatawang tao ang Diyos, si Kristo Jesus. Nag-incarnate siya. And because He is the Word of God, yung Word of God na ito, yung mga pangako na ito na binibigay niya sa atin, nag-i-incarnate din, nagkakalaman din sa ating buhay.
Nangako siya, pinanghawakan natin ang pangako. Tapos yun nagkakalaman dahil naisakatuparan eh. So, ibig sabihin, yung salita, nagkalaman. Ito yung incarnational presence of God. The Word became flesh. Nagkalaman ang salita. Unang-una niyan, siyempre, nung si Kristo Jesus, no? Ipinanganak. Dito sa atin, naging tao. Dahil yung God Himself became flesh. And because Jesus Christ is the Word of God, dahil siya yung salita, yung mga pangako sa salita ng Diyos na nangusap sa iyo o nagrema sa iyo. Ibig sabihin, nangusap sa iyo yung Panginoon, ano? Tapos pinanghawakan mo, nag-faith ka dito, pagka ito ay naisakatuparan, nangyayari dito, nagkakalaman din ito, ibig sabihin, nagkakatotoo. Kakatotoo. And this happens, alam ko, marami tayong experience niyan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na yung sarili nating journey na ito. In the journey of our lives, yung God's presence is there. Pero merong mga times na yung presence niya talaga na ito makakategorize dito sa limang ito eh. May lalagay natin eh. Kanina minention ko na itong linggong ito talagang punong-puno ng punong-puno ng excitement. Kasi dinalaw na naman tayo isang bagyo hindi natin masyadong pinansin tong bagyo na to kasi yung sinabing mga nakaraan na bagyo wala naman nangyari, no? Pero ito talagang nung dumaan sa atin yung bagsik niya, no? Nagkabinahanan naman tayo. Kasama ang yung lingkod dito. Sa akin personally naging totoo sa akin dito yung accompanying presence of God. Kasi naalala ko yung pangako niya sa Isaiah 43 verse 2, when you passed through the waters, I will be with you. Lumubog tayo eh. Maraming mga kapatiran na lumubog din sa baha eh. Now, when you pass through the waters, I will be with you. Sasamahan kita, kasama mo. Alam ko, marami sa inyo nasamahan ng Panginoon. Yung accompanying presence niya to. Alam niyo, yung accompanying presence na to, hindi lamang yung sa buong buhay mo, pero every season of your life. Every season of your life. So ito naging totoo sa akin. Madalas, sa inyong mga kapatid, yung incarnational presence niya. Kasi yung mga pinanghawakan nating salita, for my God shall supply all your needs. Diba? Tapos ito, talaga nakikita mo, nangyayari talaga. Incarnational yan. Kasi sinabi sa salita ng Diyos, tapos nagkalaman, naging totoo. That's the incarnational presence of God. So makikita mo, talagang ito talaga very real about siya sa atin. Sa journey natin na ito, as a Christian, dumadaan tayo sa iba't ibang mga iba't ibang mga pagsubok. Dumadaan tayo sa ilang tatawid tayo ng dagat. Si Moses nakatawid because of the presence of God, pati si Joshua. Pero hindi lang 'yun Alam niyo yung presence ng Panginoon. Hindi lamang dun sa pain, no, dun sa masasakit, mapapait na pangyayari sa ating buhay. Pero dun din sa mga victories natin. Sa victories. Yung victory niya na binibigay sa atin. Ando dun din na pag tayo ay nagse-celebrate ng ating victory, God's presence is also there.
Siguro sa pag-celebrate ng victory, baka sa makakategorize ko na pwedeng incarnational, pwede ring tabernacle na presence of God. Itong nakarang linggo, medyo din sa akin medyo nagminister din uli yung kanyang accompanying presence sa akin as my God, talagang sinamahan niya ako. Marami akong ngayon may mga may mga struggles ako na God was there always. Recently, isa na lang yung nangyari sa family namin, hindi ko na i-elaborate yon, pero God's accompanying presence is always there with us. So sana po natutunan tayo dito sa message na ito. Parating bigyan natin ito ng pagnilayan natin. Kasi very very exciting yung topic na to when you think about or dwell about the presence of God. Hallelujah. Ngayon po tayo dadako sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming natutunan ngayong umaga, yung the fullness of God's presence. Nanalangin kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ise-celebrate namin to sa aming buhay. Anuman ang season, o anuman ang panahon na pagdaanan namin sa aming personal journey na ito, sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Ama, maalala namin yung mga bagay na ito. At anuman ang mangyari, Lord, ise-celebrate namin yung presence mo. Sa ngayon, O Diyos, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Ulysses. Patuloy na abutin mo sila ng iyong tabernacle presence at yung accompanying presence mo, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, na i-sustain mo ang bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga napinsala, O Lord. Salamat po sa pag-ibig mo na nananatili araw-araw, at salamat sa ganap mong presensya, the fullness of your presence. Salamat po, O Lord. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at iyong ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at iyong
ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at iyong ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa lahat. Okay, bago po tayo closing prayer and benediction, dadako po tayo sa ating sa ating group activity o family activity. Hindi ba natutunan natin yung the fullness of God's presence? Yung structural, accompanying, tabernacle presence, theophany, at incarnational. Sa limang ito, ganito lang, i-rephrase ko yung tanong. Itong siyam na buwan ng pandemic, 9 months na journey natin sa pandemic na ito. 9 months of our journey in this pandemic. Ano yung presence of God na naging totoo sa iyo? Structural ba? Accompanying presence ba? Tabernacle ba? Theophany? Nako, siguro pag theophany, nagpakita sa yung Panginoon, baka kukunin ka na. O incarnational? Ano ang naging totoo sa iyo? Tapos siyempre, kailangan, natin yan, explain natin. Ang susunod na tanong, bakit? Bakit mo sinabi? So, itong 9 months of your journey in the pandemic, ano ang naging totoong experience mo on the presence of God dito sa limang ating nalaman ngayong umaga? Structural ba? Accompanying presence ba? Tabernacle presence ba? Theophany ba? O incarnational? So, yun po. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako na sa panalangin, sa closing prayer. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat nakapag-celebrate uli kami ng worship, O Lord, sa pamamagitan ng pagsambahay. Bagamat ito ay virtual worship, Panginoon, alam namin naman na yung spirito namin ay nagkakaisa. At alam namin na kasama mo kami. You are in the midst of us. And thank you, Lord, because we know, O God, your presence is there with us. Dinadalangin namin ngayon, Panginoon, ang mga kapatiran na naapektuhan nitong bagyong Ulysses. Abutin mo sila, Panginoon, ng comfort mo, ng lakas mo, ng iyong kasiglaan, and also, Lord, yung iyong kagalakan, no? Because the joy of the Lord is our strength. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Physical, spiritual, emotional, lahat, O Diyos. At ito, dalangin ko, Panginoon, na kung meron man silang pinanghawakang pangako, O God, na related dito sa mga pangangailangan ito, I pray, O God, na ito'y magkalaman.
ito'y maging totoo sa kanilang buhay. Dinadalangin din namin ang aming bansa. Patuloy mong pangalagaan, Panginoon. Alam namin walang mangyayari kung hindi ka mag-i-intervene, O Lord, sa affairs ng bayan namin o bansa namin. Dalangin namin, Panginoon, na kung meron ng available na vaccine, Lord, I pray na merong available din sa amin na hindi kami maubusan, na hindi na kami maglilimos para dito. Kundi, Panginoon, makakapag-provide, O God, para sa amin. Patuloy din namin dinadalangin naman na yung mga research tungkol sa mga treatment para dito, O Lord, makahanap yung aming mga lokal na mga scientists at mga doktor, ng magandang treatment dito para hindi na kami aasa sa ibang bansa pa. And I pray, Lord, na yung gamot o treatment dito dito rin ang galing sa Pilipinas sa mga natural resources namin. Salamat po sapagkat alam namin hindi mo kami pababayaan. Salamat po sapagkat napakabuti mo, O Lord. Salamat po kasi kahit anong mangyari, naroon ka, kasama mo kami. O kasama ka namin. Salamat po, Ama. Thank you so much, O Lord. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.